Ayun, summer na summer mga ka-DIY, kaya ayos na ayos yung mga solar project ngayon sa panahong ito. So marami nga pala nagre-request, paano daw ba gumawa ng solar e-bike? Madali lang daw ba gawin yung conversion na yon? Actually mga ka-DIY, sobrang dali lamang gawin ng solar e-bike conversion. Ano bang mga kakailanganin natin? Siyempre, yung solar panel, i-measure nyo na lang kung alin yung kasya, kung 100 watts or 150 watts or even 50 watts. Basta kung ano yung kakasya sa bubong nyo. Tapos, syempre, kailangan nyo ng bracket para doon. Ito yung mabibili nyo sa Shopee na bracket. So, dito uupo yung solar panel, tapos ito yung ikakabit nyo sa bubong ng e-bike, mga ka-DIY. So, dalawang part nga pala tong video na to. So, itong part 1, ituturo ko lang muna sa inyo yung mga component at saka, paano siya ikabit, mga ka-DIY. So, ayan yung bracket. Siyempre, kailangan natin ng charge controller. So, ito ay mabibili din sa Shopee, MPPT Boost Charge Controller. So, boost kasi from 12 volts or 18 volts na solar panel, gagawin niya yan na 24, 36, 48, 60, or even 72 volts mga ka-DIY. Kaya, boost converter to actually mga ka-DIY. So, ito siya ito yung kasama niya sa package, manual, tsaka meron siyang fuse. Tapos, ito pala, kinabitan ko na lang ng ito, ayan, ako na naglagay niyan, tsaka itong connector na to for testing. Tapos sa kabilang side, ayan yung solar input. So, kinabitan ko na rin ng MC4, positive at negative. Ito, dito mo na ikakabit yung solar panel, mga ka-DIY. Rekta na dyan. Tapos itong side na to, ito naman yung ikakabit natin sa battery. So, ngayon, sa example natin, meron na akong pinirepair kasi dito na battery. Ito ay 24 volts kasi 6S yan mga ka-DIY. Example lang naman to kasi yung e-bike na pagkakabitan ko nito ay 60 volts. So ito 24 volts, compatible din naman siya sa 24 volts. Pwede siya, nasiselect kasi yung voltage na pwede mong gamitin dito, nasiselect. Pwede i-adjust, ituturo ko sa inyo. So ito para sa ating demonstration purposes, gagamit tayo ng 24 volts na lithium ion. So ayan. Paano ikabit? So halimbawa, ito yung battery ng e-bike nyo. Ikakabit nyo yung battery input ng ating MPPT. So positive, negative lang naman yan. Red and black. Wag lang kayo magkakamali ng polarity. Pero wag kayo mag-alala, may fuse din naman yan. Tapos ikakabit lang natin. So ayan, nakakabit na yung battery. At ngayon naman, ikakabit natin yung solar input. So sa solar input, meron ako ditong power supply, ayan, na 12 volts. So, try lang muna natin para lang makita nyo. So, 12 volts lang to ha, positive, negative. So, ayan, nabuhay na siya. So, kung nakikita nyo, ang nakalagay ay nakailaw yung solar tsaka battery kasi both nakakabit. Medyo mahirap lang makita, no? Patayin ko yung ilaw. So, ayan. Para i-set yung battery, pwede nyo pindutin yung set. Ilong press nyo lang yan. Magbi-blink na yan mga ka-DIY. So, ayan. Pwede mo nang i-select kung 36 volts, 48 volts, 60 volts, 72 volts, or yung self, pwedeng ikaw yung mag-set ng full charge voltage. Kagaya nito, lithium ion, sinet ko ng 25.3 volts. Ito. Kasi lithium to, iba yung full charge voltage niya. Kasi yung naka-define dito na 24, 48, 60, 70, pang ano yon, pang lead acid mga ka-DIY. Kaya kapag ang gagamitin mo ay lithium iron phosphate o kaya lithium ion, dapat ang gamitin nyo ay yung self. Kayo yung magsiset mismo ng voltage na fully charged. Yun ay fully charged voltage. So, ayan. Isi-select natin yung self. Long press lang. Ayan. Tapos, pwede mo nang baguhin yan. Pwede mo nang i-adjust kung anong voltage yung fully charged ng setup na gagamitin mo. Halimbawa, ito, 25.2.
So, depende na yan kung ilang S tsaka anong type ng battery yung voltage na isiset nyo dito. Hanggang, makita natin kung hanggang ilang voltage yung pwede natin iset. Hanggang 80. Ayun. So, 25.2 sa pagkakatanda ko. So, halimbawa, meron tayong 100 watts na solar panel. Gamit nga itong power supply na to ni Topshock, mga ka-DIY. Nakabit yan sa input ng ating MPPT boost converter. At yung boost converter naman, nakabit yung ating battery. So, charging na siya. Ganyan lang kadali yung setup ng e-bike, mga ka-DIY. Solar e-bike. Ito lang talaga yung kailangan natin, no? Tsaka yung bracket. And then yung battery ng e-bike nyo, kung anumang e-bike yung gamit nyo. At syempre, solar panel. At sa sample nga natin, itong power supply. So, ayan. Ganyan lang kadali. So, ayan mga ka-DIY. Ayan yung example ng 100 watt solar panel na ikakabit natin sa bubong ng ating e-bike. I-connect lang natin yan sa ating charge controller. So, ayan, nakikita nyo, meron tayong charging current na 3.5 amps, battery voltage, at saka, yan, yung power ng voltage ng ating solar panel. So, ayun, yun yung mga dinidisplay niya. And then, papunta na yan, itong output na to, papunta sa ating battery, which is pwede nga pong 24 volts, 36, 48, 60, at saka 70, tama ba 70? 72 volts mga ka-DIY. So, yung setup na yan, ganyan lang po kasimple mag-upgrade ng ating e-bike into solar e-bike. So, yan lang. Ipapakita ko na lang sa inyo, ikakabit ko yan sa e-bike ko mga ka-DIY. Pero, ito, ganyan lang yung pinakasimpleng wiring yan mga ka-DIY. So, meron na tayong fuse dyan for safety. At syempre, yung battery, dapat may BMS yan. Kung lithium yung inyong gagamiting battery. Pero kapag lead acid, hindi naman na kailangan ng BMS. Ayan. So, abangan nyo yung part 2, mga ka-DIY. And ayun, thank you for watching.